Ngayong gabi, nasa linya po natin si Attorney Joseph Emmanuel Serra, isang constitutional law expert at sa political analyst. Magandang gabi po sa inyo, Attorney. Welcome po sa ating program po si Bombo Marian po ito. Magandang gabi, Bombo Marian. Yes po, at maraming salamat po, Attorney, sa pagpapaunlak po ng interview or panayam po ngayong gabi. At ito nga po, para pag-usapan po, itong kanina, paghahain ng ilan po ng mga civil society organizations at ganoon na rin po, ang mga church leaders sa pinangunahan po ni Father Flavie. Sa paghahain po ng patong-patong po na reklamo laban po kay Vice President Sara Duterte sa Ombudsman. At gano'ng kabigat po sa ngayon po sa ngayon itong pag-file po ng panibagong mga kaso kay VP Sara Potter? Yung charges kasi plunder, malversation, na more than 8 million, more than 600 million nga ata yung allegation eh. Kaya if ever may indictment na yung ombudsman ay mag-i-issue ng resolution that there is certainty of conviction, then si Sara Duterte and her other correspondents will go to prison, will be detained until yung tatapos ng kaso. Pero I have some misgivings doon sa pag-file ng confidential funds. Kasi yung parang allegations doon walang recipient ano ba yung mga piatos, mga parang fictitious na pangalan. They have to have this evidence na kung sino yung mga recipients ng confidential funds na yon. Hindi lang yung sasabihin na yung mga pangalan ay fictitious. Kasi by the term alone, yung pag-i-issue ng notice of disallowance doon sa Office of the Vice President ng Commission on Audit, hindi pa tapos yun Kailangan may yung mismong finding na mali yung pagdi-disburse, paggagamit ng pondo. Parang wala pa ata kaya kahit na we would like the Vice President to answer for these confidential funds. Kaya nga na it was already the subject of a impeachment complaint last year Parang without the without any additional evidence that would show who the recipients are of these confidential funds and whether it was illegally dispersed is another matter. Okay. So parang kamukha din lang ito, Attorney, nung nilalaman din nung impeachment complaint, tama po, nitong taon din po na ayun, nauwi po sa pag-archive po. Iba yung impeachment complaint kasi yung impeachment complaint kasi nung nasa House of Representatives pa, may subpoena powers ang House of Representatives tatawagin yung Commission on Audit, tatawagin yung Office of the Vice President, kaya makakapaglikom sila ng ebidensya. Yung sa Commission on Audit, ang alam ko kasi palaging sinasabi sa amin kung nagpapa-investiga kami tungkol sa isang disbursement ayaw mag-appear ang Commission on Audit prinotekta nila yung sarili nila ng parang memorandum circular na hindi sila pwedeng magsalita tungkol sa mga findings nila sa isang investigation unless sa mga legislative bodies, although pwede rin silang tatawagin. Apparently, yung mga ebidensya na napresenta ng mga nag-file ay hango doon sa mga alam na natin. Nag-file lang sila para makakakuha ng jurisdiction ang ombudsman. Pero as to who the recipients are, kung paano nila nagastos,
yun can you get a conviction of plunder, malversation kung walang recipient? May bribery nga, pero saan yung nakatanggap ng pera? Saan yung nanuhol? Saan yung recipient ng mga perang yan? Parang ang nangyayari, walang bago. Kaya it's a welcome move na nag-file sila, pero and then we are hopeful na may mangyayari doon sa kanilang complaint na sana mapapalabas yung katotohanan kung paano talaga na gastos ni Vice President Sara yung confidential funds. Pero kung yung ebidensya lang na nahango doon sa pag-imbestiga sa House of Representatives, parang I have some misgivings about the success of the prosecution for plunder, bribery, and malversation. Yes po. And paano po ba, kung sakali po, no, attorney, ang pwedeng gawin po nung mga naghain po ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte to gather additional evidences, lalo po doon sa binabanggit ninyo na matutukoy talaga kung sino po yung mga recipients, lalo doon sa mga controversial nga po na lumabas na pangalan po nung investigation, nung impeachment. No, may investigative powers kasi ang ang ombudsman. Kaya parang initial step lang yung ginawa ng mga nag-file ng complaint. Tapos magki-case build up din ang ombudsman. Parang yung sa nangyari sa ICI na sina Grace po, sa sinauna sinasabi nila pwedeng kasuhan si Chis Escudero dito at saka si Jinggoy Estrada. Pero pwede ring kakasuhan itong mga ibang senador, hindi si Chis Escudero, si Ramon Revilla. Pero pwede rin kasuhan itong mga senador, pero kailangan ng case build-up. Minention si Chis Escudero, Nancy Binay, yung iba pang senators na kailangan i-case build-up pa. Ganun ang mangyayari kay VP Sara if ever. Sigurado ako kasi na parang yung final ng complaint, nag-file ng complaint ay kulang yung COA findings. Or if ever na meron yon, hindi naman obligado si Sara Duterte na sasabihin kung sino yung nakatanggap kasi nga confidential funds. Doon siya magtatago, parang protective layer niya yan. Kung tatanungin kung paano nagastos yun, ay hindi siya obligado dahil nga term itself is a confidential fund. Yes po. After or sa pag-file po ng mga reklamo ito or kaso kay Vice President Sara Duterte, ano din mga kailangan po nating pang i-expect? Ano susunod dito? Maari bang maring malapit na yung isa sa mga ipinapanawagan din mabuksan po yung mga bank account ni Vice President Sara Duterte po, attorney? Yung posibilidad na bukas ang bank accounts ni Sara Duterte ay malaking posibilidad dahil na it's now the subject of an investigation Kaya parang susi yung pagfa-file ng kaso laban sa kanya Sigurado ako na kailangan pang improve yung complaint na final, pero marami nakikita mo makapal yung papeles na i-file na talagang comprehensive. Pero may mga kailangan pa ring isaayos, kailangan pa ring i-add doon sa complaint. As I've said, yung sa recipients, kung paano niya nagastos, kasi parang circumstantial lang yan o piatos yung isang recipient, mga pangalan ng fast food restaurants, mga pangalan ng snacks, junk food. Pero sa pagfa-file ng kaso laban kay Sara at saka mga kasama niya ay may leeway na ang ombudsman para imbestigahin. Kumbaga case build-up laban sa kanya para malalaman kung paano niya nagastos, saan napunta yung pera at yung sinasabi mo na pag o-open ng kanyang bank accounts ay isang possibility.
because she is now the subject of an investigation, criminal investigation. Yes po. How about po dito, attorney, kasi bukod kay Vice President Sara Duterte, dito sa isinampa pong reklamo ngayon pong araw, marami pa pong mga pangalan din po, yung kabilang po sa mga pinangalanan po dun sa reklamo po. Oo, kasi ang allegation doon, conspirator sila eh. Ito yung mga close in sa administrasyon ng Office of the Vice President. Tapos, di ba, sila yung na-imbestiga noon na sa House of Representatives. Sila yung may access, sila yung inner circle, sila yung may lalaman, may kinalaman doon sa kung paano nagastos yung confidential funds. Pero magdidepende rin sa kanila eh kung paano yung statements nila eh. Wala namang kino-consider na state witness dito sa mga to. They would become respondents. Parang it's a Hail Mary shot sa aking palagay that there will be the day na yung yung mga ebidensya na nakalap ng ombudsman ay makakatulong sa pag-issue ng resolution nila sa pag-submit ng Sandigan Bayan para makasuhan ng mga nararapat na kaso tulad ng plunder, bribery, malversation. Okay po. So with that, yun lamang po, Attorney Sara, sa kasalukuyan po muna na dito sa ating pong topic or napag-usapan regarding nga sa mga final po na reklamo kay VP Sara. May mga nasa po ba kayong dagdag, Attorney? Wala na. Papasalamat lang ako na palagi niyo ako kasama dito sa pag-discuss ng mga national issues sa ating bansa. Maraming salamat po, Marian. Thank you po, Attorney, and good evening po.